Gusto nang mag-propose ni boss kay Sekim kaya naman gusto niyang hingiin ng blessing ng pamilya ni Sekim, lalong-lalo na sa ama nito. Nang pumunta si boss sa bahay ng ama ni Sekim, sinabi nitong gusto niya ng pakasalan si Sekim. Pinapasok naman siya ni boss at kumuha ng beer at sinabi niya na uminom ito. Sinabi ni Felix na sa bahay niya kapag binuksan ang bote ay dapat inuubos ang laman. Wala namang magawa si boss kaya naman inubos niya ang laman ng bote. At isang bote ay naparami na kaya naman nalasing na itong si boss. Habang nag-iinom naman sila, sinabi ni Felix na dapat ang proposal nito kay Sekim ay pinaka-romantic sa lahat. Dahil lasing na nga itong si boss, kaya sinabi niya kay Felix na nagpapasalamat ito dahil sa kanya ay isinilang itong si Sekim. Tugon naman ni Felix na mahalin at alagaan niya itong si Sekim. Dagdag pa nito na masarap na pagkain ang ipakain niya kay Sekim. May mga sinabi din si Felix na paborito ni Sekim pero sinabi ni boss na hindi na yon ang mga favorite niya. Pati nga ang ilang mga problema ay nasabi na rin ni boss kay Felix kaya nagtataka ito na bakit alam niya. Natutuwa naman si Felix na marami nang alam itong si boss tungkol kay Sekim at sa pamilya nila. Pagtatanong pa nga ni Felix na kung walang-wala ba si Sekim ay gugustuhin niya pa rin at hindi magbabago ang nararamdaman nito sa kanya. Tugon naman ni boss na hindi magbabago ang feelings niya kay Sekim. Kaya sinabi naman ni Felix na pasado na itong si boss na maging manugang niya, kaya kailangan niya lang ay mag-propose ng maayos kay Sekim. Samantala, sinabi naman ni Kla kay Felix na pinagtripan niya itong si Brandon at bakit nilasing. Tugon naman ni Felix na hindi niya naman ito pinagtitripan. Dahil lasing na itong si boss, sinabi niya naman na huwag silang mag-alala dahil kayang-kaya niya. Dahil napansin na nila na hindi na kaya ni boss at sobrang lasing na ito, kaya naman tinawagan na nila si Sekim para sunduin itong si boss. Nang makarating na si Sekim, sinabihan ni Sekim si boss na kung gusto niya talagang mag-inom, dapat ay isama niya itong si Baldo para merong mag-drive sa kanya. At hindi siya ang magdadrive pa uwi. Tugon naman ni boss na copy po boss. Kaya si Felix naman ay nasabi niya na takot pala itong si boss sa kanyang anak. At sila nga ay nagpaalam na. Habang naghihintay naman sila Sekim ng masasakyan, sinabihan niya na bakit naglasing itong si boss at dapat uminom lang kung ano ang kaya niya. Sinabi naman ni boss na mahal niya itong si Sekim at mahal na mahal niya ito ng buong puso niya. Dagdag pa ni boss na noong nakita niya itong si Sekim 9 years na ang nakakaraan ay sobrang saya niya at hindi siya nakilala nitong si Sekim pero siya ay sobrang saya pa rin. At nagsimula nung oras na yon nang makita niya ito at minahal niya na agad si Sekim. Nag-promise pa nga itong si boss na magiging masaya si Sekim at siya naman ay magiging masaya rin dahil kay Sekim. Sinabi pa ni boss na mahal niya itong si Sekim. Sobrang saya naman ni Sekim sa mga sinabi ni boss at hanggang sa makatulog na itong si boss sa kanyang balikat. Kinaumagahan naman nagulat na lang si boss at naalala niya ang nangyari kagabi. Pagtatanong sa kanyang sarili na paano siyang nakauwi at sino ang nagbihis sa kanya. Naiisip nga ni boss na maaaring si Sekim ang naghatid sa kanya at si Sekim rin ang nagbihis sa kanya. Sa office naman ay kinausap ni Sekim si boss at pinagsabihan na dapat ay nagkontrol ito at hindi nagpakalasing dahil may trabaho siya kinabukasan at siya rin ang may-ari ng kumpanya at uminom lang kung ano ang kaya nito. Pagtatanong pa nga ni Sekim na ano ang pinag-usapan nila ng kanyang ama. Tugon naman ni boss na secret lang yun. Kaya ito namang si boss ay maghahanda na para sa kanyang napaka-romantic na proposal kay Sekim.